Chapter 6. Nasaan ang kapatid niya? Tanong ulit ni Pedring habang hawak babaeng sanggol. Dinespatya na ng hardinero ni Ma'am Lucy, baka sa mukha ni Matias ang pagtataka nito kay Pedring. Alam ba ni Desa na dalawang sanggol ang sinilang niya? Tanong na naman ni Pedring at naguguluhan na si Matias. Walang alam si Desa na dalawang bata ang sinilang niya. Kinuha ni agad ni Ma'am Lucy ang sanggol na iyan at binigay sa akin. Paliwanag ni Matias at napapansin niyang balisa si Pedring, walang pwedeng makaalam nito Matias. Ako nakukuha ng sanggol na ito, ibibigay ko sa iyo lahat ng ipon namin. Tulungan mo lang ako, panipi tuldok. Pagmamakaawa nito at napaisip si Matias. Ano ba gagawin mo sa sanggol na iyan mangganganak naman na asawa mo? Malaki ang pagtataka ni Matias dahil naguguluhan siya sa mga kinikilos ni Pedring. Namatay ang anak namin. Masasaktan ang asawa ko pag nalaman niya iyon. Nakikiusap ako, kailangan ko ang sanggol na ito. Sige, basta magpakalayo kayo dito. Pagpayag ni Matias at agad nagmadaling umalis si Pedring, dala nito ang babaeng sanggol. Umuwi ng Maynila sila Pedring at ang asawa nitong walang kaalam-alam sa ginawa ni Pedring. Pinalaki nila Pedring ang sanggol na parang isang tunay nilang anak. Pinangalanan nila itong Sanya. Maraming kasalanan at kasinungalingan ang naganap noong 30 years ago, isang kasinungalingan na hanggang ngayon ay nanatiling lihim. Walang kaalam-alam si Desa na dalawang sanggol ang kanyang sinilang. Si Sanya at Ivan ay magkambal, pinaghiwalay ngunit pinagtagpo sa isang bahay ampunan. Kaya gano'n na lang kakomportable ng dalawa sa isa't isa noon. Lingid sa kanilang kaalaman na sila ay isang kambal. Nanatiling lihim ang lahat hanggang sa kasalukuyan. Kahit si Don Rafael ay walang kamalay-malay na nagsilang ng kambal ang babaeng ginahasa at minahal niya noon. Hanggang ngayon wala pa rin balita si Don Rafael sa babaeng tunay niyang minahal. Sadyang mapaglaro ang naging tadhana ng bawat isa dahil lang sa isang kasalanan na nagbunga na maraming kasinungalingan. Naging makasalimot ang nakaraan nila Sanya, Gino, Ivan, Spencer. Naging bunga sila ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Ngunit wala naman lihim na hindi naiisawalat. Darating ang panahon ang lahat ng katanungan ay mabibigyan ng tamang sagot. Katanungan at kasagutan na magbibigay ng malayang mundo sa bawat isa. Kasulukayang taon tila biglang nahilo ang dalagang si Sanya dahil sa mga ilang alaala na bumabalik sa kanyang isipan. Bumaksak ang katawan ni Sanya dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Laking gulat ni Gino, nakita niya na lamang nawala ng malay ang dalaga. Sanya, panggigising ng binata, ngunit walang response si Sanya. Binuhat niya na lamang ang dalaga at dinala sa kanyang silid. Napansin niyang mainit ang katawan nito at alam niyang may sakit ang dalaga. Kumuha agad si Gino ng basang towel upang ipunas kay Sanya. Pinagmasdan ni Gino ang magandang mukha ng dalaga. Mula noon hanggang ngayon ay nanatili itong maganda. Sadyang nagiging malambot ang puso niya pagdating sa dalaga. Nagsisi siya sa ginawa niya dito ngunit takot siyang ipakita iyon. Binantayan niya magdamag ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na malaya niyang muli napapagmasdan ang mukha nito. Bago siya lumabas ng silid ay kinumutan niya muna ang dalaga. Gabi na nang magising si Sanya sa loob ng silid ni Gino. Napahawak si Sanya sa kanyang ulo, ramdam niya peren ang sakit nito. Inikat niya ang kanyang paningin. Bigla siya napabangon nang mapagtanto niya na nasa silid siya ni Gino. Tumingin siya sa kanyang relo, pasado 7:00 na ng gabi. Agad-agad siyang lumabas sa silid ni Gino. Pagbaba ng dalaga nakita niya agad si Gino nakaupo sa sofa. Pasyensya na nakatulog ako, pagpapasyensya ng dalaga habang nakayuko. Kasama sa babayaran mo ang pagtulog mo dito. Hindi mo na nalinis ang sasakyan ko, natulog ka pa. Dismayadong pagkakasabi ni Gino, tiposan ko na lang bukas ang iba kong gagawin. Gabi na kasi, baka nag-aalala na sa akin si Tita Isabel. Nauutal na saad ni Sanya at unti-unting lumapit sa kanya si Gino, talaga ba? Bakit parang natatakot ka sa akin? Seryosong tanong ni Gino at nilapit niya ang mukha sa dalaga. Kailangan ko na kasi umuwi, pasyensya na, paghingi nito ulit ng pasyensya, at nagulat siya nang yakapin siya ni Gino. Ibabawas ko sa utang ang pagyakap sayo. Bawat paghawak ko sayo may katumbas na kabawasan sa utang mo, sarkastikong nitong pagkakasabi at tinulak siya ng dalaga palayo. Matindi na talaga sapak ng utak mo. Kala mo matatakot mo ko. Sige, hawakan mo ko sa kamay, 10,000 yon.
Yung pagyakap mo sa akin 50,000 yon, tila nang haamon ang dalaga sa binata, ayaw niya na ipakita na natatakot siya dito. Kung halikan kita magkano naman kaya yon? Nakangisi nitong tanong at malagkit ang mga tingin nito sa dalaga. Ano halikan? 100,000 na yun, nauutol na sagot nito kay Gino at mas nilapit ni Gino ang mukha nito sa kanya. Kahit 1,000,000 pa yan gagastusan ko yang mga labi mo, tila pang asar na lang ni Gino kay Sanya. Baliw ka na, maikling saad ni Sanya at naiinis na umalis. Natawa na lang ang binata sa pang-asar niya sa dalaga. Pagkaulo ni Sanya bumungad agad sa kanya si Tita Isabel niya. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Hey nako kang bata ka, saan ka ba galing? Kanina pa ko nag-aalala sa'yo, tila takot na takot ito sa hindi agad pag-uva ng dalaga. Sorry po tita, pinag-alala ko kayo. Matulog na po kayo, ako na po bahala magsara ng food house, malungkot na sabi ni Sanya at nag-umpisa na siyang magligpit ng mga lamesa at upuan. Mahimbing na natutulog ang dalaga nang magring ang cellphone niya. Nakapikit niya itong kinuha at sinagot ang tumatawag. Hello, sino ito? Inaantok pang tanong ni Sanya. Gumising ka niya, anong oras na? Marami ka pang gagawin dito. Tila naiinis na sabi ni Gino sa kabilang linya. Napakamot na lang ng ulo ang dalaga dahil sobra na siyang naiinis kay Gino. Bizet ka talagang angas ka, nabubusit na saad ng dalaga at nag-umpisa ng bumangon. Pagkatapos niyang mag-ayos ay nagtungo na siya ulit sa mansion ni Gino. Nag-inhale-exhale muna siya bago magtungo sa loob. Nang makapasok na siya bumungad sa kanya ang nakakaakit na katawan ng binata. Tanging towel lang ang bumabalot sa paibabang katawan ni Gino. Ilang segundo din napatingin ang dalaga sa katawan na iyon. Sinikap niyang ilihis ang kanyang mga mata dito. Buti naman nandito ka na, linisan mo na kwarto ko. Utos agad nito sa dalaga at nagtungo na si Sanya silid ni Gino. Inaayos niya agad ang higaan nito, binuksan ang mga kurtina. Pagkatapos niya maglinis sa silid ng binata nagtungo naman siya sa pool area nito. Nakita niya si Gino na lumalangoy sa pool. Dinidiligan niya ang mga halaman na nandoon. Sa gitna ng pagdidilig niya tinawag siya nito, nang makaahon ito sa pool. May ipag-uutos ka ba? Kalmadong tanong ng dalaga at hinagi sa kanya ni Gino ang towel. Punusan mo ko, utos nito kay Sanya at tila nagulat ang dalaga. Ano? Pupunasan kita. Gulata na reaksyon ng dalaga, tumingin lang ng seryoso sa kanya ang binata. Sabi ko panasan mo, bilasan mo, bawal ako matuyuan. Tila inaasar talaga ni Gino ang dalaga at naiinis na talaga ito sa kanya. Hinawakan ng mahigpit ni Sanya ang towel at kapansin-pansin na nagtitimpi na lang ito. Pinunasan niya ang katawan ni Gino pero nakalihas mga mata niya sa katawan nito. Okay na po ba? Nagtitimping tanong ng dalaga at nagulat siya dahil biglang tumalon sa pool si Gino. Talagang inaasar lang siya nito, pagkatapos niyang panasan ito ay muling maligo sa pool. Pagkatapos mo dyan ipagluto mo ko ng lunch. Utos na naman nito habang lumalangoy. Sobrang naiinis na talaga ang dalaga. Masaya ka ba na pinagtay-tripan mo ko? Naiinis ng tanong ni Sanya. Kasama ito sa kasunduan natin kaya huwag ka magreklamo ipagluto mo na lang ako, pagbabaliwala nito sa sinabi ng dalaga. Tiniklap na lang ni Sanya ang mga kamao niya. Mukhang gusto niya na talagang suntukin ang binata. Nagtungo na si Sanya sa kusina ni Gino dahil ipagluluto niya na ito ng lunch. Sobrang namamanghang si Sanya dahil sa ganda ng kusina nito. Halos lahat ng kailangan niya ay nandoon na yata. Naisip niyang ipagluto ang binata ng chicken curry habang nagluluto siya, napansin niya ang binata na tila may kausap sa phone. Hindi na ako kakain dito, may biglaang lakad ako ngayon. Tila namamadali nitong Palm sa dalaga. May biglaang lakad si Gino dahil pinatawag siya ni Don Rafael. Pagdating ni Gino sa mansion ni Don Rafael, binato nito sa mukha niya ang isang dyaryo. Tignan mo ang laman ng mga pahayagan na iyan. Ilang kilo ng droga ang nalimas sa bodega natin at kagagawan lahat yan ni Spencer. Kung hindi dahil sa katangahan mo noon, dapat matagal nang nabubulok ang katawan ng hayop na yon. Galit na bungad ni Don Rafael kay Gino. Huwag muna kayo mag-alala papa. Aayusin ko po ito, kalmadong pagkakasabi ni Gino. Paano hindi mag-aalala? Tatakbo ako bilang gobernador, ayuko mabulyaso ang pagtakbo ko, ayusin mo yan bago ako masira.
Utos nito kay Gino at habang umiinom ng hawak niyang whiskey. Takot na takot si Don Rafael na mabulyaso ang pagtakbo niya nilang gobernador. Samantala, si Spencer ay nagsisimula ng umarangkada. Unti-unti niya nang sinisira ang mga transaksyon ng organisasyon ni Don Rafael. Titiyakin ni Spencer na sa kanyang ang huling halakhak. Pagkatapos ng pag-uusap ni Don Rafael at Gino ay muling nagtungo ang binata kanyang mansion. Hinanap niya agad ang dalaga sa loob ng mansion niya. Natagpuan niya ang dalaga sa ground ng mansion. Isa-isa nito sinasampay ang mga puting kumot. Tinonggo ni Gino ang dalaga sa ground, mukhang may balak na naman siyang asarin ito. Wow, napakasipag pala ng nakuha kong tagapagsilbi. Napalingon ang dalaga sa sinabi ni Gino. Pwede na ba ako umuwi pagkatapos nito? Pagpapaalam na tanong nito kay Gino. Uuwi ka lang pag sinabi ko, pagkatapos mo dyan ayusin mo ang closet ko at ipaghanda mo ko ng susuotan. Isang buntong hininga na naman ang pinakawalan ng dalaga. Habang inaayos ni Sanya ang closet ni Gino, may isang litratong nahulog sa damit nito. Dinampot niya ito at nagulat siya nang makita niya na si Ivan ang nasa litrato. Isang katanungan ang namuo sa isipan ng dalaga. Maya-maya dumating si Gino. Nakita niya na hawak ng dalaga ang litrato ni Ivan. Bigla niya ito inagaw sa dalaga. Bakit mayroon kang litrato ng kaibigan ko? Pagtatakang tanong ng dalaga at nakatingin lang siya sa binata. Sabi ko ayusin mo mga damit ko, hindi yung makialam ka sa personal kong gamit. Tila naiinis na sabi ni Gino, ngunit nanatili pero nakatingin sa kanya ang dalaga. Tinatanong kita, bakit mayroon ka litrato ng kaibigan ko? Sino ka ba talaga? Tila naiiyak ng tanong ni Sanya, siya ang donor ko, siya ang nagmamay-ari ng puso ko, seryosong sagot ni Gino at nagulat ang dalaga. Nasa iyo ang puso ni Ivan. Isang criminal mind ang nakatanggap ng puso ni Ivan. Bakit ikaw? Naiiyak na nitong tanong. Tila hindi matanggap ni Sanya na isang katulad ni Gino ang nakatanggap ng puso ni Ivan. Madali lang para sa iyo husgahan ang pagkatao ko dahil masama ang imahe ko. Nagkaroon ako ng pagkakamali sa iyo pero buong buhay ko pinagsisihan ko yun, Sanya. Hanggang ngayon aaminin ko mahal parent kita, Sanya. Pahayag ni Gino at sinampal siya ni Sanya. Masama kang tao, tanggapin mo na yun, sinusumpa ko ang pagkatao mo, buong pagkatao mo kinususuklamaan ko. Umiiyak na pahayag ni Sanya at nang aakmang aalis na siya sa harap ng binata, bigla siya nito kinabig at hinalikan ng binata. Nang hina ang buong katawan ni Sanya. Gusto niya itulak ang binata, ngunit tila hindi niya kaya. Muli niya naramdaman ang mga halik ng binata, hindi niya maintindihan dahil parang nangungulila siya dito. Nagpatuloy ang paghalik ni Gino sa dalaga. Damang-dama ni Sanya ang paghimas ni Gino sa kanyang buong katawan. Hindi niya na namamali ng unti-unting pagtanggal ni Gino ng kanyang damit. Naramdaman niya na lamang na nasa malambot na silang kama. Malayang gumalaw si Gino sa kanyang ibabaw. Tuluyang nilamon ni Gino ang kanyang mauumbok na dibdib, malakas na ungol ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ni Gino. Sa akin ka lang, Sanya. Hiningal na saad ni Gino at kasabay ang malakas na ungol niya. Nang maramdaman ni Sanya ang matigas na ari ni Gino ay mas lalo pa lumakas ang ungol niya. Tuluyan ang inangkin muli ni Gino ang katawan ng dalaga. Magkayakap ang kanilang katawan ng sandaling iyon. Hindi alam ng dalaga kung ano ba ang kahihitnan ng pangyayaring iyon. Naibigay niya ang katawan niya nang may pagsang-ayon niya. May galit siyang nararamdaman sa binata, ngunit mas nanag ang pagmahal niya dito. Pagkagising ni Gino agad niyang minulat ang mga mata niya. Tinignan niya kung nasa tabi niya pa ang dalaga. Nakapanti siya nang makita niya na nasa tabi niya pa ang dalaga. Pinagmasdan niya ang magandang mukha ni Sanya. Masayang-masaya ang binata dahil muli niya naangkin ang katawan ng babaeng mahal niya. Sa ilang minuto na pagtitig sa mukha nito ay nagising ito. Bakas mukha ng dalaga ang pagkahiya kay Gino. Magbibihis na ko, pasyensya na, nahihiya nitong sabi at nang aakmang babangon siya ay bigla siyang niyakap ni Gino. Pwede kahit ilan sandali pa manatili ka muna sa tabi ko. Seryosong pakiusap ni Gino sa dalaga at muli na naman nang hina ang dalaga sa pagkakayakap nito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba ginagawa ko, sa palagay ko parang may mali, nag-aalala at natatakot ang dalaga sa kung ano pwede mangyari sa kanila ni Gino. Isa lang ang gusto ko marinig sa'yo, Sanya, aminin mo na mahal mo rin ako,
mababakas sa mukha ng binata na tila ang pagmamakaawa. Wala pa ako mali sagot sa ngayon, pakiusap gusto ko na umuwi, tanging yun lamang ang naisagot ng dalaga. Nagmamadaling umuwi ang dalaga, hindi niya maunawaan ang sarili niya bakit nagawa niya ibigay ang katawan niya kahit kinamumuhian niya ito. Pagpasok niya sa food house ng tita Isabel niya bumungad sa kanya si Spencer. Sanya kanina pa nag-aantay sa'yo yan, sabi ni tita Isabel sa dalaga tinungo agad ni Sanya si Spencer Johnny bakit ka na parito? Nagtatakang tanong ng dalaga, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Seryosong sabi ni Spencer at umupo ang dalaga upang makinig sasabihin ng binata. Ano ba sasabihin mo? Kalmadong tanong ni Sanya. Siya si Ma'am Lucy ina ni Gino, pinataka ni Spencer ang litrato ni Ma'am Lucy sa dalaga na pinagtaka naman ito. Bakit mo ba pinapakita sa akin yan? Si Ma'am Lucy ang nagpapapatay sa mga magulang mo, diretihang sagot ni Spencer at nagulat si Sanya. Yung bracelet, biglang naalala ni Sanya ang suot na bracelet ng ina ni Gino. Bumalik ang lahat ng alala at trauma ni Sanya noon bata pa siya. Isang malakas na putok ang narinig ng dalaga ng gabing magising siya. Nakita niya ang isang lalaki may hawak na baril at isang babaeng may suot na bracelet na nakatayo lamang sa gilid. Nag-uutos na patayin ang kanyang mga magulang sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan nito sa katawan ng kanyang mga magulang. Dahil sa trumang inabot ni Sanya noong bata pa siya hindi na naging malinaw ang ilang detalye sa kanyang mga nakaraan. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya dahil sa mga pangit na alaala niya. Hindi niya rin matanggap na inapa ni Gino ang nag-utos na patayin ang kanyang mga magulang. Tinatakbo niya noon ang isang madilim na daan habang umiiyak. Hinahabol siya ng isang lalaki at gusto siya nito patayin. Nakaligtas ang dalaga noong gabi na iyon. Umiiyak siya noon habang nilalakbay ang kalsadang madilim. Naging batang palaboy siya noon. Lumayo ka kay Gino, isa siyang delikadong tao. Mag-iingat ka sa kanya, pagpapaalala ni Spencer sa dalaga. Sobrang gulo na ng isipan ni Sanya. Lalong lumaki ang pagkamuhi niya kay Gino. Unti-unti na lumalabas ang mga katotohanan na matagal nang binaon sa limot. Ang noon na naging bunga ng mga kasalanan ay siyang naghihirap sa kasalukuyan. Don Rafael may gusto daw po kumausap sa inyo, pabatid ng tohan ni Don Rafael. Pinatuloy nito ang taong gustong kumausap sa kanya. Laking gulat ni Don Rafael nang makita ang taong iyon. Bumungad sa kanya si Matias ang dating tohan ng kanyang asawa na si Lucy. Kamusta ka na Don Rafael? Nakangiti nitong pangangamusta, ngunit tila hindi nagustuhan ni Don Rafael ang pagbisita nito sa kanya. Tinutukan nito si Matias dahil isa din ito may atraso sa kanya. Huwag mo muna iputok yan kung gusto mo malaman ang tungkol sa iyong mga anak. Nagulat si Don Rafael sa sinabi nito kaya biniban niya ang baril, mga anak. Anong pinagsasabi mo dyan? Interesadong tanong nito at ngumisi lang si Matias. Magsasalita ako kung bibigyan mo ako ng isang gantimpala pangungundisyon nito kay Don Rafael. Sige magsalita ka. Kaya ko ibigay ang gusto mo, garantisadong pagsang-ayon ni Don Rafael nais niya malaman kung ano man sasabihin nito. Pinakinggan ni Don Rafael ang sasabihin ni Matias dahil interesado siya sa mga sasabihin nito sa kanya. 30 years ago nang isilang ni Desa ang inyong kambal na anak Don Rafael, napahawak ng mahigpit si Don Rafael sa kanyang baston. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. May patunay ka ba sa mga sinasabi mo? Tuldok-tuldok. Pasiga na tanong ni Don Rafael hindi niya alam kung maniniwala ba siya dito. Kinuha sa akin ni Pedring ang babaeng sanggol noon na anak niyo ni Desa. Umuwi sila sa Maynila noon at alam ko na buhay peren ang anak mong babae. Seryosong pagkukwento nito at muli na naman siya tinutukan ni Don Rafael. Daritsahin mo na ako, asan ang dalawa kong anak? Pagmamadaling tanong nito. Ang huli kong balita lumaki sila pareho sa Hope Heaven Orphanage. Sagot ni Matias at napaupo si Don Rafael sa kanyang upuan. Hindi siya makapaniwala na sa bahay ampunan na iyon lumaki ang mga anak niya. Ang bahay ampunan na noon pinasunog niya. Umalis ka na, pagpapaaalis ni Don Rafael at hindi ikinatuwa ni Matias. Teka, may usapan tayo di ba? Lahat ng impormasyon na sinabi ko hindi libre yun, nakangisi pa nitong pagkakasabi. Ngunit hindi na natutuwa si Don Rafael. Lalabas ka o uubusin ko ang bala ng baril ko sa iyo. Nanggigil na tanong nito at wala nagawa si Matias kung hindi umalis.
Hindi pa nga niya natatagpuan si Dessa at ang anak niyang lalaki, ngayon nalaman niya may isa pa siyang anak na babae. Gusto niya mahanap ang mag-iina niya kaya nag-hired pa siya ng taong talagang tatutok sa paghahanap sa kanyang mag-iina samantala, nagtungo naman si Gino sa food house ni Tita Isabel dahil hindi sumasagot ang dalaga sa mga tawag niya. Laking gulat ni Sanya nang makita niya si Gino na nakaupo sa food house ng Tita Isabel niya. Nilapitan niya ito upang paalisan dahil hindi siya magiging komportable kung nandoon ang binata. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Sanya, iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari kahapon? Tanong din ni Gino ngunit hinawakan ni Sanya ang kamay niya at hinatak palabas ng food house. Tigilan mo na ko Gino, nakuha mo na ang katawan ko siguro naman bayad na kami sa utang, makikita sa mga mata ng dalaga ang mga galit na pilit niyang hindi ilabas, bakit? Binigay mo ba ang katuwang mo para makabayad sa utang sa akin? Ganun lang ba yun Sanya? Galit naman na tanong ni Gino. Oo tama ka, binigay ko ang katawan ko para tigilan mo na kami. Hindi ba yun naman talaga ang gusto mo? Binigay ko ang katawan ko kabayaran sa mga utang namin sa iyo, nagtitimping sagot ni Sanya kay Gino at mababakas sa mukha ni Gino ang galit. Hinawakan niya ng mahigpit sa braso ang dalaga. Hindi mo ba talaga sasabihin na mahal mo rin ako Sanya? Tuldok-tuldok. Pasiga na sabi ng binata at tumingin ng deretiahan ang dalaga sa mga mata niya. Nabubuhay ka sa isang kasalanan Gino. Criminal mind ka sa palagay mo gugustuhin ko na ibigin ka. Tila naiiyak na ang dalaga ng mga sandali na iyon ngunit pinipilit niyang maging matatag sa harap ni Gino. Binitawan ni Gino ang braso niya dahil sa mga narinig niya mula kay Sanya. Tama ka criminal mind nga ko at hindi na magbabago yun, seryosong pagsabi ni Gino at sinang-ayunan niya na lamang ang sinabi ng dalaga. Pagtalikod ni Gino tumulo ang mga luha ni Sanya. Kahit kailan hindi na matatanggal sa imahe ni Gino ang pagiging masama. Gusto niya magbago ngunit lahat ng nakapiligid sa kanya ay iisa lang ang tingin sa kanya. Nagtungo si Gino sa isang exclusive na bar gusto niya magpakalasing. Sobra siyang nasaktan sa mga sinabi ng dalaga sa kanya. Hindi na ba talaga maaring magbago ang isang criminal na tulad niya? Tanging si Sanya lang ang inibig niya mula noon hanggang ngayon ngunit pati ito ayaw sa kanya dahil sa pagkatao na mayroon siya. Nakakailang tawag na sa kanya si Don Rafael ngunit ini-ignore niya lamang ang mga tawag nito. Kinaumagahan galit na nagtungo si Don Rafael sa kanyang mansion. Binuhusan nito si Gino ng tubig dahil nakatulog ito sa sofa dahil sa sobrang kalasingan. Gumising ka dyan sira ulo ka, galit na panggigising ni Don Rafael at minulat ni Gino ang mga mata niya. Ano ba kailangan nyo at pumunta pa kayo dito? Naiinis na tanong ng binata at nagulat siya nang itapon ni Don Rafael sa mukha niya ang ilang litrato ni Sanya. Hindi mo ba talaga titigilan yang babae na iyan? Mukhang nababaliw ka na sa kanya, at nalaman ko na may kaugnayan siya kay Spencer. Hindi mo ba naisip na pwede makasira sa organisasyon natin yang babaeng kinababaliwan mo? Tuldok. Mas lalo lumakas ang tono ng pananalita ni Don Rafael dahil sa sobrang galit nito kay Gino dahil mukhang napapabayaan na naman nito ang kanilang mga transaksyon. Bakit papatayin mo din siya kung sakali masira niya ang organisasyon natin? Seryosong tanong ni Gino at bahagyang napatawa si Don Rafael. Ha? Sa palagay mo ano pa ba gagawin ko? Alam mo ang rules ko, lahat ng pwede makasira sa mga plano ko walang awa kung papatayin. Nagtama ang mga mata ni Don Rafael at ni Gino bakas sa mukha nila ang galit. Subukan nyo lang galawin kahit dulo ng daliri niya, makikita nyo kung gaano ako kademonyo. Pangbabanta nito kay Don Rafael. Tinalikuran na ni Gino si Don Rafael dahil hindi niya na kinakaya ang galit niya. Sige lang Gino ipakita mo sa akin ang pagkademonyo mo, nanggigil na sabi ni Don Rafael sa kanyang sarili. Hindi matatapos ang paghihirap ni Gino hanggang may Don Rafael na nabubuhay. Sinusubukan talaga nito ang pagkademonyo ng binata. Gusto niya makita kung hanggang saan ang galit nito. Hinubog niya ang pagkatao ni Gino upang maging masamang tao at miserable ang buhay nito. Ito ang paraan niya upang makaganti sa lahat ng kasamaan na ginawa ng asawa niya na ina ni Gino. Tahimik na naglalakad si Sanya sa kalsada palayo sa food house ni Tita Isabel. May isang itim na van ang huminto sa kanyang harapan. Nagulat ang dalaga nang bigla siyang dakipin ng mga hindi nakikilalang mga kalalakihan.
Nawala ng malay ang dalaga dahil sa pagtakip nito sa kanyang bibig. Pinagdalhan si Gino at Spencer ng video ni Sanya na nakaagapos at nakatikip ang mga mata nito. Parehong nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Inakala ni Spencer na si Gino ang kumidnap sa dalaga ngunit inaakala din ni Gino na sindikato ni Spencer ang kumidnap kay Sanya. Magkaibang mensahe ang natanggap nila, tila may isang taong nagplano ng lahat upang pagsabungin ang dalawang magkapatid na si Gino at Spencer. Parehong nagtungo si Gino at Spencer sa lock na sinabi ng nagpadala ng mensahe sa kanila. Isang abandonadong warehouse ang kinaroroonan ng dalagang si Sanya. Madilim at tahimik. Hindi na alam ni Sanya kung ano na ba ang nangyayari. Masyado nang magulo ang mga nangyayari sa buhay ng dalaga. Pagdating ni Gino at Spencer sa lugar ay agad silang pinaputukan ng mga kalalakihan na nakapalibot sa dalaga. Sunod-sunod ang barilan sa buong paligid. "Hayop ka, Gino, huwag mo idamay si Sanya sa gulo natin dalawa," malakas na pagkakasabi ni Spencer habang nakatago sa isang poste. "Wala ako alam sa sinasabi mo, traidor ka. Alam ko plano mo lahat ito. Pakawalan mo si Sanya kung ayaw mo ubusin ko ang bala sa katawan mo." Pagbabanta nito at matapang siyang hinarap ni Spencer. Muling nagtutukan ng baril ang dalawang ngunit nang kakalibot na ni Spencer ang baril niya ay hindi na ito pumutok. Makikita ang matinding galit sa kanilang dalawa. Maya-maya pa lumabas si Don Rafael kasama ang dalagang si Sanya. "Puro kayo salita, sige magpatayan kayong dalawa. Ngayon Gino, mamili ka, ililigtas mo itong babae na ito o tatapusan mo ang buhay ng traidor na iyan," seryosong panghaamon ni Don Rafael kay Gino. "Sagad na talaga ang pagkademonyo mo, Don Rafael," nanggigil na saad ni Spencer ngunit nanatili lang siya nakatayo dahil wala nang ipuputok ang baril niya, samantala ang baril ni Gino ay nakatutok naman kay Spencer. "Ano pa hinihintay mo, Gino? Kaibitin mo yang baril mo. Gusto ko makita kung paano mo patayin ang traidor mong kaibigan." Persigido talaga si Don Rafael na makamit ang kanyang mga plano. Gusto niya makita kung paano magpatayan ang dalawang magkapatid. Nakatingin ang binatang si Gino sa dalagang si Sanya na hawak ng tohan ni Don Rafael. "Huwag mo patayin si Johnny, Gino, nakikiusap ako, ibaba mo baril mo. Alam ko hindi ka masamang tao. Naniniwala ako na kaya mong magbago." Pakiusap ng dalaga at tinutok ni Don Rafael ang baril sa ulo nito. "Papatayin mo ba si Spencer o kakalat ang utak ng babae na ito?" saad ni Don Rafael habang nakatutok ang baril nito sa sintindo ng dalaga. "Gusto mo talaga makita ang pagkademonyo ko, Papa?" Galit na sabi ni Gino at binaril niya sa braso si Don Rafael. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Spencer na makuha ang dalagang si Sanya. Agad nitong napupok ng baril ang batok ng tohan ni Don Rafael. Muling nagsimula ang matinding putukan. Dumating ang mga tohan ni Spencer at nakipagbakbakan ito sa mga tohan ni Don Rafael. Habang nakikipagbakbakan si Gino ay natamaan siya ng baril sa kanang balikat niya at nakita ni Sanya ang pagkakatama ng baril sa kanya. "Gino," saad ni Sanya at bakas sa mukha niya ang pag-aalala sa binata. "Tara na Sanya, kailangan na natin umalis, delikado ka dito," namamadaling sabi ni Spencer habang hawak ang kamay ng dalaga. "Hindi natin pwede iwan si Gino," naluluhang pagkakasabi ni Sanya at mabilis niyang tumakbo ang kinaroroonan ni Gino. "Sanya, huwag," sigaw ni Spencer ngunit hindi niya napigilan ang dalaga sa paglapit nito kay Gino. Napahiga si Gino dahil sa pagkakatama ng baril sa katawan niya. "Gino, ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong ni Sanya at bumangad ang ngiti sa mga labi ni Gino. Hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ang dalaga. "Nag-alala ka ba sa isang criminal mind na tulad ko?" pabiro pa nitong sabi sa dalaga. "Baliw ka talaga, nakukuha mo pa rin mang-asar sa akin, kahit ganyan nalagay mo," tila naiinis na sabi ni Sanya at tinulungan niyang makatayo si Gino. Nang aakmang aalis na ang dalawa, biglang dumating si Don Rafael at kinalabot nito ang gatilyo. Isang putok ang pinakawalan nito, laking gulat ni Gino nang biglang napayakap sa kanya ang dalaga. Nakita niya na lamang naduguan si Sanya. "Boss, parating na mga pulis, tere na po," pag-abiso ng tohan ni Don Rafael at mabilis na umalis ang grupo nila. "Sanya, Sanya!" sigaw ni Gino at agad-agad nitong sinakay ang dalaga sa kanyang sasakyan. Tumakbo niya ang dalaga sa ospital. Tumulo ang mga luho ni Gino dahil nadamay ang dalaga sa kaguluhan nila. Matinding galit ang nararamdaman ni Gino kay Don Rafael. Talagang sinusubukan nito ang pagkademonyo niya.
Hindi niya mapapatawad ang sarili niya pag may nangyaring masama sa dalaga. 3/6 Samantala, may kurot na ramdaman si Don Rafael nang makita niyang duguan ang dalagang si Sanya. Hindi niya maunawaan kung bakit parang anggan ng loob niya sa dalaga at tila kinurot ang puso niya nang mabaril niya ang si Sanya bagaman lingid sa kaalaman ni Don Rafael na si Sanya ang isa sa mga nawawalan niyang anak, hindi nito maiiwasan ang lukso ng dugo na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Matagal nag-antay ang binata sa result ng lagay ni Sanya. Kalaunan naging maayos naman ang lagay nito. Wala peren malay si Sanya kaya hindi peren makapant ang binata. Nanatili si Gino sa tabi nito hanggang magising ang dalaga, Gino. Mahinang pagtawag nito sa binata habang nakatingin kay Gino. Gising ka na ba Sanya? Nakangiting tanong ng binata at hinawakan nito ang kamay ni Sanya. Kamusta ka na? Pangangamusta ng dalaga kay Gino. Okay lang ako, hey nako, ikaw na nga itong nabaril ako pa ang kakamustahin mo? Nakakabizat ka talaga, bakit ba hindi ka marunong matakot? Akala mo ba superhero ka? Panipi. Naiinis na sabi ni Gino, ano ba gusto mo gawin ko panoorin ka na barilin ka tapos ano? Tuldok tandang pananong. Hindi na natuloy ni Sanya ang sasabihin niya dahil biglang inangkin ni Gino ang mga labi niya. Huwag ka na magsalita, pag nangatwiran ka pa hahalikan kita ulit, nakangiting banta nito sa dalaga at biglang tinakpan ng dalaga ang bibig niya. Ikaw, bakit ba gustong gusto mo na lagi ako binabantaan? Masaya ka ba na pinagtay-tripan mo ako? Nababanas na reaksyon ni Sanya at napatawa lang si Gino. Hana, alam mo ang cute mo kasi pag nakikita ko na nababanas ka, pang-asar nito sa dalaga. Makikita sa mga mata ni Gino na sobrang saya niya dahil naging maayos ang lagay ng dalaga. Habang nagpapagaling si Don Rafael ng sugat niya dahil sa pagkakabaril sa kanya ni Gino, isang balita ang ipaparating ng taong in-hired niya para hanapin ang maglina niya. May maganda ka na bang ibabalita sa akin? Seryosong tanong ni Don Rafael sa kanyang tohan. Ito po yung mga bata sa bahay ampunan na tumutugma sa mga anak nyo. Ayon sa nalaman ko hindi sila sabay dumating sa bahay ampunan. Noong nasa tamang edad na po sila nagdesisyon na daw sila na umalis sa bahay ampunan. Balita nito kay Don Rafael at inabot niya ang ilang litrato ng dalawang bata. Makikita sa mga mata ni Don Rafael ang saya nito nang makita nito ang litrato ng dalawang bata. Wala ka na ba ibang nakuhang impormasyon tungkol sa kanila? Ano na hitsura nila ngayon, kung ano na balagay nilang dalawa? Tandang pananong. Sunod-sunod na tanong ni Don Rafael. Sa ngayon wala pa po ako ibang makuhang impormasyon. Dahil sa pagkakasunog noon ng bahay ampunan ay nahirapan po ako maraming files po ang nasunog, kasalukuyan pong nasa coma stage pa ang mismong madre ng orphanage, malaki ang pagsisi ni Don Rafael sa pagsunod niya noon sa orphanage. Hindi niya akalain na nadoon pala ang mga impormasyon na makakapagpaturo sa kinalalagyan ng kanyang mga anak ngayon. Mababakas sa mukha ni Don Rafael ang pangungulila nito sa kanyang may iina. Ilang araw din na malagi sa ospital ang dalagang si Sanya. Pansamantala na namalagi ang dalagang si Sanya sa mansion ni Gino. Bakit mo ko dito dinala sa mansion mo? Pagtatakang tanong ni Sanya kay Gino. Gusto ko kasi na makasigurado na magiging ligtas ka, pansamantala dam ito ka muna. Paliwanag ni Gino at bigla niya na lamang binuhat ang dalaga papasok sa mansion. Ano ka ba ibaba mo nga ko, saad ni Sanya ngunit nagpatuloy lang ang binata. Dahan-dahan, niya itong nilapag sa kama. Magpahinga ka na, mababakas sa mukha ng binata ang saya na nararamdaman niya. Lalabas na sana ang binata sa silid niya nang tawagin ni Sanya ang pangalan niya. Muling napalingon si Gino kay Sanya, nagulat siya nang unti-unting tanggalin ni Sanya ang mga buttons ng kanyang damit. Angkinan mo ko ngayon, saad ni Sanya at agad-agad nagtungo sa kanya ang binata. Sinunggaban ni Gino ng mainit na halik ang dalaga. Dahan-dahan naman pinasok ng dalaga ang kamay niya sa pants ni Gino, lumakas ang ungol ni Sanya nang lamunin ni Gino. Mas lalong nag-init ang dalaga nang maramdaman niya na ang mainit na katawan ni Gino. Bawat halik ni Gino ay nagbibigay ng ligaya kay Sanya. Masaya nilang pinagsalohan ang sandaling iyon. Nakatulog ang binatang si Gino dahil sa pagod. Hinimas ni Sanya ang mukha ng binata, tumulo ang mga luha niya dahil kailangan niya ng iwan si Gino, alam niyang mas lalo lang ito mahihirapan kung mananatili siya sa binata. Masakit man para sa kanya na iwan na lang ito nang walang palem kailangan niyang piliin lumayo.
Kinaumagahan nagising na lang ang binata na wala na sa tabi niya si Sanya, hinanap niya ito sa buong mansion ngunit hindi niya ito nakita. Nagtungo siya sa food house ni Tita Isabel pero wala din doon ang dalaga. Kung saan-saan niya hinanap si Sanya dahil sa pagkadesperado niya ay lakas loob siyang nagtungo kay Don Rafael. Pagpasok-pasok pa lang niya palang sa ground ng mansion ay sumalabong na sa kanya ang mga tohan ni Don Rafael. Nakipaglaban muna siya bago niya maharap tinuturi niyang ama. Ano naman ba kailangan mo? Gusto mo ba talaga mamatay sa sarili kong mga kamay? Natigil si Gino sa pangbobogbog nito sa mga tohan ni Don Rafael, nang bumungad na ito sa kanya. Asan siya? Galit na tanong ni Gino. Sino ba hinahanap mo dito? Kung yung babae na yun ang hinahanap mo, wala siya dito at kung sakali man na mapunta siya sa mga kamay ko sisiguraduhin ko hindi mo siya makikitang buhay. Kalmado lang si Don Rafael habang nagsasalita ngunit mababakas sa mukha ni Gino at nag-aalab nitong galit. Ano pa ba ang gusto niyo papa? Ilan tao pa ba ang kailangan mamatay para mapagbayaran ko ang kasalanan ng aking ina? Bumugso ang mga luha ni Gino ng mga sandaling iyon. Buhay mo Gino, buhay mo ang kabayaran sa lahat. Deritiahang sagot ni Don Rafael. Buhay nga ba talaga ni Gino ang dapat maging kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang ina? Buhay niya kapalit ay katahimikan. Katahimikan na tila hindi niya matano. Umiikot ang mundo niya sa kasamaan. Pagkatao niya na kailaman hindi niya na mababago. Lumipas ang oras, araw, buwan at taon na natiling isang katanungan, asan na nga ba si Sanya? Sa paglipas ng 2 taon ang dating si Gino na noon kontrolado ni Don Rafael ay tuluyan ang nakalaya. Ang binatang si Gino na noon ay nasa ilalim ni Don Rafael na ngayon ay isa ng ganap na son-in-law ni Mr. Garcia. Tuluyan nang ang nagpakasal si Gino kay Daisy. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Maraming nagbago sa buhay ni Gino. Siya na ang kasalukuyang CEO ng Enchanted Hotel. Samantala, si Don Rafael ay tuluyan ng naging gobernador. Lumipas ang taon ngunit ang pangungulila nito sa kanyang mag-iina ay nanatili pa rin walang kasagutan. Tila naging mailap sa kanya ang pagsang-ayon ng panahon para makita ang ito. Kahit ganoon pa man patuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanyang mag-iina. 2 taon nang nakalipas asan na nga ba si Sanya? Paano na nga ba nabubuhay ito at kung ano na nga ba nang lagay nito, may business trip ka pala sa Baguio. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Daisy habang walang emosyon ang mukha nito. Kailangan ba lahat malaman mo? Nakatingin na tanong ni Gino kay Daisy. Of course, as your wife, I have the right to know everything about you. Tila nalinis na saad ni Daisy, stop it now, you're suffocating me, hindi na ko natutuwa sa'yo nagtitimping pahayag ni Gino. Ang ama ko ang dahilan kung bakit ka nakalaya sa ama mo, pagpapaalala nito kay Gino at sa inis ni Gino.